Huh? Oh. Hmm? Hmm? Nagkwento si Mikan tungkol sa mga kawawang tao. Hi, good morning. Ang aga mo naman. Mikan! Good morning. Hi, good morning din, Hariyama. Good morning. Hi, Shimi. Good morning din sa'yo. Hehe. Alam mo ba, may nakita akong kawawang tao kahapon. Huh? Teka, saan mo naman nakita? Doon, malapit sa bus stop. May tinitignan siyang nakapaskil na sign. Naintriga naman ako kung ano yan, kaya tinignan ko. Tapos nung nakita ko, isang notice pala yun tungkol sa towing dahil sa illegal na parking ng bike. Nakakaawa naman siya. Di hindi na niya inabutan yung bike na pinark niya doon. Oo, ganun na nga. Tulala nga siya habang nakatitig lang doon sa nakapaskil na sign. Hula ko, iniisip niya wala na siyang magagawa. Kinuha nila yung bike ko. Napakamalas ko naman. Pwede naman niyang gawa ng paraan pero mas pinili pa niyang magmukha lang kawawa. Kawawang nilalang. Sayang dahil hindi namin nakita yon. Kung may dala ka sanang camera, sana pinicturean mo siya para nakita din namin. Naisip mo pa yon? Dahil nabanggit mo yan, naalala ko tuloy yung kawawang taong nakita ko dati. Sige, ikwento mo. Nangyari yon nung naglalakad ako sa overpass, tapos may nakasalubong akong babae. Huh? Huh? Tapos may nakita akong isang kumpol na mo sa ulo niya habang naglalakad siya. Hindi niya siguro alam na may mo siya sa ulo niya. Madami din siguro nakakita nun! Tapos ano nang nangyari? Sinabi mo ba sa kanya? Hindi eh. Ingat ka! Nagbabay ako sa isip ko. Awa naman yung babae. Dahil ganito na ang usapan natin, may kwento din ako tungkol to sa sobrang kawawang tao nakita ko. Sige, ikwento mo na sa amin. Okay, ganito yung nangyari. Late na akong umuwi noon dahil may club meeting kami. Habang naglalakad ako sa train station, may nakita akong lasing na babae na nakaupo. Tulog na tulog siya at natanggal na yung isang sapatos niya. Kawawa nga siyang tingnan eh. Maganda pa naman siya pero nagmukha siyang palaboy. Tapos, may nangyari pa? Wala na. Yun na yun? Oo, yun na. Ano naman yung nakakatawa dun sa kwento mo? Di ba tungkol sa mga kawawang tao ang pinag-uusapan natin? Oo, pero hindi naman yung pagiging kawawa nilang pinagtatawanan natin eh. Yung kwento mo ay tungkol lang sa nakakaawang tao pero hindi naman siya nakakatawa. Kahit na nakakaawa siya, dapat nakakatawa din ang sitwasyon niya. Mikan, hindi mo na-gets yung direksyon ng usapan. Hay, si Mikan talaga. Ito na yung ashtray. Ba't ganun? Tungkol lang naman sa nakakaawang tao ang pinagkukwentuhan eh. Ewan ko kung bakit niya sinasabing hindi ko na-gets yun. Teka, si Mama ba yun? Sabi ko na nga ba eh, si Mama yun. Okay na po, ma'am. Ito na po yung total ng lahat ng pinamili nyo. Oh? Ano? Miss, pakikansil mo na lang itong ulong noodles. Teka, ano kaya yung ginagawa ni Mama? Na-cancel ko na po. Ito na po yung total, ma'am. Ito pa, pakikansil na rin. Opo, ma'am. Ito na po yung total ng lahat. Ayan ha, sakto na lahat yan. Okay na ba? Opo. Kulang pala yung dala niyang perang pampili. Mama! Mekan, ikaw pala. Kinapos po kayo sa pambili niyo kanina, no? Kaya binawasan niyo yung groceries. Mukha po kayo hindi mapakali. Halatang-halata sa kilos niyo kanina na kulang ang pera niyo. Nakakahiya tuloy. Hay nako, ikaw talagang bata ka. Pati ako inaasar mo. Pasensya na po. Natatawa lang po ako kasi mukha kayong kawawa kanina eh. Ganun pala, na-gets ko na. Kaya pala nakakatawa ang mga taong kawawa. At kahit na nakakaawa sila, matatawa ka talaga dahil sa sitwasyon nila. Shimi, na-gets ko na kung ano ibig mo sabihin. Mekan, bakit parang ang saya mo ata ngayon? Praning na bata ito.
ikukwento ko kay Shimi yung tungkol sa nangyari kahapon, sigurado sasakitan siya niya. Shimi, Hariyama, good morning! Mikan, good morning! May sasabihin ako tungkol dito sa nakakaawang tao na nakita ko kahapon. Huh? Yan pa rin topic natin? Nagets ko na rin. Nakakatawa na ngayon yung kwento ko sa inyo. Oh, sige, kwento mo nga sa amin kung ano yon. Nung napadaan ako sa supermarket kahapon, may isang tao na hindi mapakali sa harap ng cashier. Nagtaka ako kung bakit. At pagkatapos, nakita kong mabilis niyang binabawasan ng mga pinamili niya. Kulang siguro yung dala niyang pera kaya ganon. Doon pa niya nalaman na kinapos pala siya sa pera nang nasa counter na siya. Kawawa naman siya. At alam niyo ba, ang taong yun na yung mama ko. Ayun! Ganun nga. Mukhang nagets mo na ngayon, Mikan. Yes! Nagawa ko! Napatawa ko na rin kayo sa kwento ko! Huh? Huh? Natatawa pa rin sila hanggang ngayon? Mikan, may nakita akong tao na mas nakakaawa at mas nakakatawa pa sa kanya. Sa likod mo, tingnan mo! Huh? 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 Ako yung may dalang camera! Magandang kuna ng picture to! Bakit po, Mama? Sigarilyo. Sigarilyo? Dahil sa nikotin, naging ganito kaitim ang basahang ito. Ang pagmamahal ni Mama! Paano kaya titigil si Papa sa paninigarilyo? Ang bilis umitim ng bitana dahil sa usok. Masama sa katawan yung ginagawa niya. Baka nga mas maitim pa dito yung baga niya eh. Tapos pati tayo madadamay. Napakatigas naman kasi ng ulo niya eh. Pero di po ba, ilang beses niyo na siyang pinagsabihan pero hindi pa rin siya nakikinig. Sa tingin ko, hindi po siya titigil ng ganun kadali. Mukha nga. Paano kaya ang magandang paraan para patigilin siya sa paninigarilyo? Paninigarilyo ba ka mo? Madami din kaming ginawang paraan para patigilin ang asawa ko dyan. Huh? Tumigil na ba ang asawa mo sa paninigarilyo, Mrs. Toyama? Oo, matagal na siyang tumigil. Anong ginawa mong paraan para patigilin siya? Dahil sa pagmamahal para sa isang asawa. Yun. Huh? Pagmamahal? Oo. Teka lang muna. Pwede mo ba ipaliwanag ng maigi? Ano ba talaga ibig mo sabihin? Sa totoo lang, hindi ko na masyado maalala kung ano yung paraang ginawa ko. Unti-unti nang nawawala ang pagmamahal na yun. Wala, baka nga ganun. Pagmamahal para sa isang asawa? Ano kaya ang magandang gawin para ipakita yun? Teka, ganito ang gawin mo. Kung gusto mo talagang tumigil lang ang asawa mo sa paninigarilyo, ipaliwanag mo sa kanya lahat ng masasamang epekto nito. Hindi sapat na gumamit ka lang ng malambing na tono pag sinasabi mo sa kanya masama yun sa kalusugan. Magbigay ka naman ng halimbawa kung paano. Gaya nito. Magkaka-cancer ka niyan! Oh! Parang ganun lang. Grabe, nakakatakot ko naman. Talaga? Kung sa bagay, mukhang tatatak sa isip niya kung ganun ang gagawin ko. No? Huh? Papang manhid talaga. Bakit ba? At nagtatanong ka pa ngayon. Sigarilyo! Bakit? Ano ba meron sa sigarilyo? Pagkakakanser ka ng dahil dyan. Oo, kaya nga dapat mag-ingat. Oo. Alam mo naman pala eh, itajin mo na ang bisyo mong yan dahil magkakasama lang yan. Tingnan mo nga ito, nakasulat pa sa kahad na delikado ito sa health. Natunaw na ba ng UC ang utak mo kaya hindi mo na naisip yun?
Grabe, hindi ka talaga marunong magkinig. Mas mahal mo ba yung bisyo mo kaysa sa aming pamilya mo? Magkakasakit din kami dahil nalalanghap namin ang mabahong usok na yan. Ayoko ng dinodoro ako. Oh, grabe ka. Mm. Mm. Oh, alam ko na. May naisip akong paraan. Ganito na lang, magkaroon tayo ng kasunduan. Bukas na bukas din, hindi na ako kakain ng paborito kong saging. Tapos hindi ka na rin maninigarilyo para patas tayo. Ano sa tingin mo? Hirap naman yan. Parang ang hirap naman sumagot agad kung bigla kang tatanungin ng ganon. Ang pinagtataka ko, kailan ba naging paborito ni Mama ang saging? Oo nga, no. Ha? Ba't gising ka pa? Mama? Oo, Mama, ano pong ginagawa niyo sa ganitong oras? Gabing-gabi na. naalala ko lang kasi na hindi na ako pwedeng kumain ng saging mula ngayon. Kaya eto, hinahanap-hanap ko yung lasa. Kaya kumain na lang ako ng bongga bago ko tuluyang isuko ito. Nakatatlong saging na po kayo. Hindi ko na namalayan. Well, Pero Mama, sa tingin ko po, kahit na itigil niyo ang pagkain ng saging, hindi pa rin po makukumbinsin si Papa na tumigil sa paninigarilyo. makukumbinsi ko rin siya. Ipapakita ko sa papa mo kung gaano ko kaseryoso at hindi ko susuko. Ha? Pang-apat ko na to. Good luck sa inyo. May balita ako, Mekan. Alam mo ba, hindi na nanigarilyo si Papa ngayong umaga. Talaga po? Nag-quit na si Papa sa paninigarilyo? Mukhang gano'n na nga. Paano kayo nakakasiguro? Ibihira lang po manigarilyo si Papa pag umaga. Oo nga, no? Nakalimutan ko. Akala ko naman nag-quit na po talaga siya. Hindi, kasi kinaya kong wag nang kumain ng saging. Kaya alam kong kakayanin din niyang wag nang manigarilyo. Sigurado yon. Sana po, ganun nga. Talaga? Tumigil na sa paninigarilyo yung asawa mo? Ang bilis naman! Oo, hindi na sayang ang sakripisyo kung tumigil na sa pagkain ng saging. Masaya ako para sa'yo. Sinakripisyo mo ang isang bagay na paborito mo para lang tumigil ang asawa mo sa paninigarilyo. Siguro kung ibang tao yun, hindi siya magtsatsago. Tama! Sinabi mo pa. Pabuting may bahay talaga si Mrs. Tachibana. Naku, ikaw talaga, Mrs. Mitsushima. Maliit na bagay lang naman yun eh. Alam mo, hindi pa nga ako sigurado kung tatagal nga siya eh. Makikita nyo na ngayon, lulutang ang itlog sa ere, kaya huwag kayong kukura. Hindi na siya naninigarilyo. Hindi pa rin siya naninigarilyo. Dati-rati, hindi siya nakikinig, pero ngayon, 3 araw na siyang hindi naninigarilyo. Oh, kay gaganda ng mga pulang rosas. Kay ganda nilang pagmasdan talaga sa hardis. Mukhang ang saya-saya ni Mama ngayon ah. Masaya talaga siya. Yun ay dahil ilang araw nang hindi naninigarilyo si Papa. Ha? Mukhang effective ang pagtigil ni Mama sa pagkain ng saging. Sabihin na nating, yun ay dahil sa pagmamahal ni Mama, nakapagsakripisyo ako dahil inintindi ko siya. At yan ang nagagawa ng pagmamahal ng isang asawa. Pagkatapos nun, hindi na talaga naninigarilyo si Papa. Mekan, ito na ang 5 araw, hindi na naninigarilyo si Papa. 5 araw na niya ito. Talaga po, hindi ako makapaniwala. O, diba? Ang galing-galing talaga ng mama niyo. Nagawa ko. Ay, teka lang po, Mama. Sa tingin ko si Papa yung magaling dahil mahirap talaga mag-quit sa paninigarilyo, pero nagawa niya. Yun din po ang tingin ko. Pero kahit pa, hindi pa rin niya magagawa yun kung hindi dahil sa pagmamahal na nagmumula sa isang mabuting asawa. Ang galing ko talaga. Oo. Akala ko po hindi na kayo. Nagbunga ng sakripisyo ko, kaya pwede ko na ulit ibalik ang pagkain sa paborito ko. Pero... Papa, yung sigarilyo. Bumalik ka sa paninigarilyo dahil kumain ulit ako ng saging. Kumain na saging? Ano kinalaman nito sa pagkain mo ng saging? Kasi di ba nagdesisyon ka na tumigil sa paninigarilyo dahil tumigil na ako sa pagkain ko ng saging? Ako? Tumigil? Kailan ba ako tumigil sa paninigarilyo? Pero Papa, di ba ilang araw ka na hindi naninigarilyo? Wala lang. Hindi ko lang gusto manigarilyo ng mga nakarang araw.
Ano? Hindi pala yun nagsasakripisyo at pagmamahal ko? Sa bandang huli, masasabing ginagawa lang ni Papa ang isang bagay kung kailan niya gusto. Halina't magsayaw na tayo! Kaya ni Mama na ikending ang bewang niya habang nasispell siya ng mga salita gamit ang puwet niya. Kaya niyo bang hulaan kung anong isusulat niya sa pagkembot niya? Ito na ang clue. Isa itong hayop na mukhang may suot sa tuxedo. Yun! Ah! Ito ng sagot! Penguin! Oh? Tita! Isang babae mapagmasid! Huh? Oh? Lolo, maupo na po kayo. Oh? Baligtad yung cover ng libro niyo. Oh. Ha? Oh? Okay na. Oh? Yes, hello, ano yun? Ang bilis naman yung sumagot ng cellphone. Oh, alam ko yun. Oh. Sige, bye. Ayos, parang walang pacemaker sa mga taong to. Ay, ang tagal ng meeting natin. Ginabi tuloy tayo. Kakain ba muna tayo bago umuwi? Okay lang sa akin. Tara! Order nila. Dalawang cheeseburger ako. Okay. Thank you. Okay ba sa inyo ang pwestong to? Huh? May dumi sa upuan ni Mikan. Oh. Bakit, Nita? Oh, wala naman. Oh, naupuan niya yung dumi. Alam niyo ba, uhaw na uhaw ako noon kaya extra large drink ang in-order ko. Yung dumi, parang napisang french fries yun. Pag nagka-friction, lalong didikit ang dumi yun sa damit ni Mikan. Mahirap nang tanggalin yun. Teka, sandali lang. Sa palagay ko, posible ring breadcrumbs yun. Kung ganun, matatanggal agad yun pag pinagpag niya. Ano ba talaga yung duming na upuan niya? Baka naman, nato yung gatas yun. Mangangamo yun kung gatas yun. Kailangan kong sabihin sa kanya. Nita, kanina ko pa napapansin na tingin ka ng tingin sa puwet ni Mikan.
Ano? Kanina ka pa nakatingin sa puwet ko? Naku, meron yata akong naupuan. Oh, tissue lang pala. Buti na lang tissue lang yung naupuan mo. Ha? May sinasabi ka ba, Nita? Wala naman. Mabuti na lang hindi nadumihan yung pantalon ni Mikan. Oh, kahit saan angulo ko patingnan, maling-mali talagang ginawa mong yon. Kung yan ang iniisip mo, edi sige, palagi naman ikaw ang tama eh. Ano bang problema mo? Bakit ba? Magbe-break kaya sila? Siguro. Magsalita ka. Mahuhulog na yung milkshake niya. Alam mo nang ayoko sa ugali mong yan, pero lagi mo pa rin ginagawa. Ano bang pinagsasabi mo? Napaka-intense. Shh! Lagi ka nalang ganyan. Pinipilit mo ako sabihin yung mga salitang ayokong sabihin. Tuluyan na natapon. Huh? Oh. Talagang project tayo, di ba? Oo, narinig ko nga. Sabi nga pala ni Ma'am, Isip ko lang po. anong gusto kong maging course. Masyado raw akong relax na pagsabihan tuloy ako. Oo nga, dapat pag-isipan mo na. Importante yon dahil para yun sa future mo. Kung magka-college ka, kailangan pag-isipan mo mabuti kung arts or science course ang kukunin mo. Kung mali ang naging decision mo, hindi maganda ang magiging epekto nun sa future mo. Tama, dapat alam mo kung saan ka magaling. Oo, mahirap talagang maging adult, kaya kailangan natin paghandaan yun. Tama. Malinis na yung sahig. Sandali lang, saan ka pupunta? Sandali! Mabalik tayo sa usapan. Pinag-iisipan niyo na ba talaga kung ano magiging course niyo? Oo. Natutuwa ako sa mga bata kaya pinag-iisipan ko kung magiging preschool teacher ako pagdating ng araw. Lumabas yung bulsa ng palda niya. Okay lang siguro kung maging tambay lang sa bahay si Rio pagka-graduate siya ng high school. Pero kasi hindi pwede yun sa family namin. Hindi rin yung pwede sa pamilya namin. Sorry kung nasabi ko yun. Palagi ko bagay sa'yo ang trabaho may kinalaman sa arts. Ganun ba? Gusto kong sabihin sa kanya. Hoy. Anong gusto mong gawin pagka-graduate mo? Napag-isipan mo na ba yun? Gusto ko maging teddy bear designer. Okay ba yun? Tamang-tama, mga member kasi tayo ng teddy bear group. Sa tono ng pagkakasabi mo, parang kailangan mo pang pag-isipan yun. Ikaw, Nita, Ako? naisip mo na ba kung anong bagay na trabaho sa'yo? Kung anong bagay na trabaho sa akin? Gusto kong maging sekretary. Hindi ba kapag sekretary ka, kailangan mong alalahanin at intindihin pati maliliit na bagay? Oo nga, dapat sobrang seryoso ka. Parang hindi ko maisip na nakasuot ng business attire at high heels si Nita. Hindi ko ma-imagine ang itsura niya. Hindi siya mauubusan ng isusulat. Pero sa palagay ko, bagay talaga yun sa akin. Naku, ang tagal na pala natin dito. Oo nga, kailangan na nating umuwi. Gusto ko talaga maging designer ng mga teddy bear. Marami ako naisip ng designs. Siguradong bebenta yon. Oh? Pero marami ng mga designer ng teddy bear. Hindi ka ba nag-aalala? Okay lang yun sa akin. Unique ang mga naisip kong design kaya hindi ako nag-aalala. Ganun ba? Talaga palang nabangga si Mikan sa pinto. Nita, yun din ang iniisip mo, ano? Ha? Ikaw yung klase ng tao na hindi masyado nag-aalala. Madalas tuloy hindi mo napapansin ng ibang tao. Oh? Pero sobrang nga ang pag-aalala ko sa iba eh.